Hello everyone! Good day sa ating lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Medyo maganda po ang panahon ngayon. Though malamig at malamig pa rin, pero sumikat ang araw. Kaya I tried to have standing jog dito po sa balkonahe. Kaya yun na nga. Kahit na may araw, naka ano pa rin tayo. Sweater and jacket. Pero pasensya nga pala, no? Mga weekend at saka Lunes, Martes, talagang medyo gahol tayo sa oras. Kahapon naman may online seminar ako, nakinig rin lang ako doon. And dalawang series, isa sa umaga, sa hapon, 6 na lectures. Kaya napasubo rin tayo doon. No? Maganda rin naman. At meron pang pinadalang story yung isang kaibigan ko, The Epic of Enoch. No? Or The Story of Enoch. No? Kaya medyo napunta tayo sa mga educational online kahapon. Kaya ngayon lang tayo makakabalik sharing natin sa ating maliit na talakayan dito sa ating sunset moments. Na again, kung bakit sunset, dapat hapon na po tayo. Marami man tayong karanasan, palubog ng araw, pero andyan pa rin yung mga golden memories na parang mga the sunset rays na pwede nating ibahagi sa ating mga kaibigan, sa mga sumunod na generation or descendants natin. Kaya ito ngayon ulit, si Sir, si Kuya, si Tatay, si Lolo. Sir Cotaylo po sa inyong lingkod, ang inyong abang lingkod. At palagi ko rin lang naririnig itong Miranda rights na you have the right to remain silent. And yun Miranda rights ang tawag nila doon. You have the right to choose your own lawyer, and kung wala, bibigyan, tutulungan ka ng gobyerno. Ganon yung mga doon. Pero sa mga kongreso naman, wala na yung you have the right to remain silent. Yung mga tinatanong lang ang nagsasabing I invoke my right to remain silent. Pero sa kongreso talaga, pag mga stricto yung mga representatives doon, pag hindi ka sasagot, iko-contempt ka na doon. Motion for you to be cited in contempt. Ano mangyayari doon? Ikukulong ka, mapunta kang sa detention cell. Nasa kongreso na kung kailan ka palalabasin. Abutin ka ng ilang araw, linggo, buwan. No? Kaya yung isang military personnel, officer na doon siya sa loob ng detention cell, Pasko, New Year. Dahilan sa yun na, hindi na siya binigyan ng pagkakataon ng Kongreso. Ito namang the right to remain silent, tinimbang-timbang ko talaga rin ito. Sinulat ko rin kanina kagabi. And ang sabi ko nga, kung i-invoke mo yung sarili mo, halimbawa nangopya ka, nahuli ka ng teacher, or sa assignment mo man lang, aaminin mo ba na nangopya ka lang? Pero kahit hindi ka magsasalita, makikita rin ng teacher yan . Halos pareha kayo ng score doon sa nangopya sa'yo. Kung 0 yung pinopyahan mo, 0 ka rin. So, what does it mean? Cause and effect lang po yun. Kahit hindi ka magsasalita, lalabas at lalabas rin yung katotohanan. Pero, yun na nga, parang binigyan ka na lang ng
batas, no, ng authority, ng otoridad, na wag ka na magsalita, na right mo na rin yan, na wag kang magsalita. Bakit? Para hindi sila mabubuking. Magsalita ka, iladlad mo yung katotohanan, tatamaan yung sila, sila yung huhusgaan, maaresto, ma-detain, or i-judge ng mga tao ng lipunan. Kaya timbang-timbangin mo man ito, ayaw mong magsalita dahil sa ikaw mismo ang malaglag. Pero kung ayaw mo rin magsalita dahil sa yung ibang tao naman ang kikilingan mo na kumbaga ayaw mo rin silang malaglag. Although alam mo na masama yung ginawa nila. So, paano na yung invoking the right to remain silent? Kailangan, kumbaga, hindi sa lahat ng bagay ganun na lamang na hindi ka na magsasalita. Meron isa kahapon nung isang araw, nangangampanya yung isang line-up lang. The same partido sila. Then, maganda yung samahan nila sa harap. Nagkakampanyahan sila doon. And then, yung mga ibang kagrupo naman, nung isang sabihin nating kandidato sa pagkakonsihal, andun sila. Pero kung wala yung konsihal nasa kabila, marinig mo ibang sinasabi nung kasama niyang konsihal. Kung baga, tinitira na rin niya yung kasama niya mismo. Naninira kapag wala yung kasama niya. Kung marinig yun, narinig ng teammates nung isang konsihal, andun na yun. Pag sasabihin ng ka-teamwork, staff, nung yung narinig niya, medyo it will trigger friction between the two. So, nasa sayo rin kung i-report mo o hindi. Sa akin, mas maganda i-report mo na rin para alam ng isa na kung paano rin tratuhin ng yung tao na kumbaga nagmamarites sa kanya. Kaya magkakaroon sila ng dialogue, pag-usapan nila kung ano talaga ang ayaw nila sa isa't isa na para maayos nila yung mga issue na andun sa kanila. So, I don't believe na sa lahat ng pagkakataon you have to remain silent. Kahit manumpa ka man, pero you have to give, say the truth. Tamaan man ang isa, but you have to really explain, clearly, objectively, with all the evidences na alam mo. Ang hirap sa Kongreso, kahit na Vice President, tinataga-taga. Sa Senate din, kapwa nila senator ay talagang titirahin din nila. Kaya medyo taliwas. Iisang bahay nila, Senado. Tapos yung isa lilitisin. Ay, medyo hindi na maganda ang timpla. Hindi napaplansya yung problema doon sa grupo o institusyon o bansang yaon. Pagdating naman sa simbahan, of course, may mga mali-mali rin naman yung pare, mga altar boys o kung sino man na kailangan ding pagsabihan kahit na pare siya o pastor ba siya, kailangan mo ring tapikin mo rin siya.
Father, akala ko sa ebanghelyo mo, bawal itong mga bisyo-bisyo na ito. Nakita kita, nagsigarilyo ka naman pala. Ha? Ay, ganun ba? Sorry, nakita mo pala ako. Then, no, it will strengthen what was the teaching all about. Kung paano niya may manifest yung mga tinuturo niya. May mga ganun. No? Ang washing of dancing nila, tao lang po. No? Tao lang po. May emosyon tayo. Ganon. Pero, no, kailangan din pag-isipan natin kung saan ito pupunta. Sa mga anak, kung medyo kumbaga, may nililihim-lihim siya, no? Medyo ginabi ng ang uwi, tatanungin, dyan lang po, lang kami ng barkada ko, nagkwento-kwentuhan kami. Yun pala, may tagay rin sila doon. O kung hindi naman pala, ayun, nagmamaritesan kung sino yung mga gusto, ano yung plano nila doon sa babae may gusto, paano nila, mga ganung bagay. At yun, kung hindi ka magsalita, medyo maaano yun ng mga magulang. Mawawalan ka ng guide or guidance at medyo gigiwang-giwang na rin ang pagdala mo sa buhay mo. Ito lamang po, maliit na bagay pero magandang pag-isipan din natin. Kaya tayo rin ng mga magulang, hindi lang papa na dapat kasama yung mama, asawa, husband and wife, bilang kayo na ikinasal, at papa at mama doon sa anak nyo, anak natin, na kailangan may power tayo, may energy tayo na talagang gabayan natin ang ating mga anak, ang ating buong pamilya. And we also need to listen sa side din ng mga anak natin. Hindi lamang na purke ikaw magulang, hindi mo na, ayaw mo na rin payagang magsalitang anak mo. Hindi mo na rin siya pakikinggan. Kumbaga, mas maraming bago siyang napag-aralan kaysa sa atin na kumbaga, obsolete na rin yung mga naituro sa atin. Kaya we have to listen also. Generation, next generation, may mga pagbabago. Kumbaga sa katawan natin, hormonal changes. Kaya maraming bagay na kailangan bigyan natin ng pagkakataon. You have the right to remain silent, pero you have to think it over. Kung wag ka na lang talagang pipiyok, magsalita, or kailangan talagang magsalita ka. Yun po. Isang bagay, kailangan timbangin mo para sa kabutihan ng lahat, ng marami o karamihan. Salamat po. Ito ang ating Sir Cutaylo sa ating Sunset Moments. Magandang araw po sa ating lahat. Ingat po tayo.